So yan o, part 2 tayo dito sa update natin. Marami pa rin tao dito na napuntahan, dumating ulit bago. No? Kanina, naabutan natin yung Barangay 9A, tsaka Barangay 9A, Poblacion District lang sa may Marfori area. Sa may Circumferential Road all the way to San Rafael. Yan. Papuntang Bugak. Yan mga lugar ng 9A. Tapos sa ngayon, meron din isa kanina, Pakibato. Tapos ngayon naman ay taga Bunawan. Tsaka sila naman ngayon ay taga Panakan. So basically, merong 4 na barangay dito. Or mga 4 na mga taga-barangay. So ganyan kadami yung supporter. Daming mga taga-Davao, no? So solid kami dito. Legit. Ikan o Govjin. Govjin, asa sila? Kani sila kan. Okay, Govjin. O, diba? So pakita ko sa inyo ha, taga-Govjin. Governor Generoso. So yung natin dito, hindi lang mga taga-Davao City. Actually naman talaga worldwide. Sa Govjin. Nanginom sa kape. So shout out mga taga-Governor Generoso. So mga kababayan ho ninyo dito, oh. Govjin. Paghay mo. Yan. Yan. Governor Generoso or Sigaboy. Si Gaboy. Also known as Sigaboy. So kumusta atong sikat nga kuan? Lavigan ba, di ba? Lavigan. Cape of San Agustin yata. Pinaka tourist mo sa Oo, Parola yan. Doon mo atong So taga Govjin. ang ilagay bila. So isa na yata sa hindi ba siya ganun kalayo pero siya no parang sadyain siya remote area. Hindi siya ganun na ka-remote kasi siya accessible naman siya. May mga nga special na trip doon Bachelor tours papuntang Pundagitan. Pundagitan nagyapon ang bus no ato. Pundagitan una na sa Labigan. Unahan ang Labigan kaysa Pundagitan. So pag ang bus taman ra Pundagitan. Naadidyan sa Labigan. Na nagit abot na. Pwede kita makalaag dito apuhon. Bisag way kuan, way service. Katong kuan. Safe man dito mag-overnight no sa Labigan, wala may kuan, wala may na ayo. May nagdala sa amo. So yun. Dili. Si DJ. Oh, basta nakikita na to ang overnight lagi daw nindot. Kumurag hadlok man overnight kay murag tumoy naman kayo to. Langka. Minister. Ya likod murag mati di ba? Yeah, idea do ha. At least safe lang dahil siya. So yun bali update dito. So ganito kadami yung tao. Basta sabihan ko kayo, di ba nga nagsasabi dyan na mananawa rin kami dito kakasupport, kakabantay sa bahay ni Tatay Digong. Nagkakamali kayo kasi sa Davao City alone lang ha, ulitin ko dito pa ulit 2 million population kami dito. Tapos sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, del Sur, and Occidental. So iyo ko parang 5 million yata lahat ng population sa Davao region, Metro Davao. Metropolitan of Davao. Metro Davao, Davao region. Region 11. O paano na lang yung mga taga Bukidnon, mga taga South Sargent, Caraga region, napupuntahan din dito. May mga taga Lorito, may mga taga San Franz, tsaka yung Trinto, Agusan del Sur. May mga napupunta din, mga taga Zamboanga, layo na nun ha. May mga taga Bukidnon, so far wala pa ako narinig na nakapunta dito. Mga taga Cotabato pa lang so far. Mga vlogger dito marami din no. So syempre support yan. Pabigay na lang ko. Kaya latest natin ito vlog ulit kasi may mga bagong dating. Tsaka itong entrance dito bago lang to no kasi no mga first day, second day, third day walang ganyang eksena na pinapalag-in, logbook no yung mga pumupunta rito. Ang purpose ho niyan talaga is para for security reason no. Malay natin meron pa lang taga ibang planeta pupunta dito para maki-spy, mga espiya. So at least mabilis lang matrace Siyempre mayroon sila papakawalan dito para parang parang mag-insider no, maging espiya para titingnan kung yung lugar na dapat lang puntahan. Although nakadrone na sila nung first day, yung pinaka first day mismo nakapagpalipad na sila ng drone, 4 daw pero nakita ko 2 lang. Siguro nakita ni General Torre na parang pigado tayo dito. Ipita diha kay siyempre, di ba? Davao City na to ha. So kung magagawa nila yun although kay KOJC nagawa nila no? Pero siyempre iba talaga ang iba kasi din sa Tatay Digong no? Ang KOJC kasi hindi naman sila mga warrior mga prayer warrior pero yung mga talagang mga fighter like may mga baril, mga armas, marunong maglipad-lipad, tumbling-tumbling like Jet Li jacket, mga Jet Li na style na level gano'n no. So hindi, so mga taga Davao, mga good luck na lang no? Mababait ang mga taga Davao City, mga disiplinado, mga peace loving people Pero kapag ganitong pagkakataon no, naagrabyado, patay, good luck ka lang talaga. May mga hindi talaga mapipigilan dyan no? Talagang
madadala sa bugso ng damdamin. So yun, beyond control na yun ng ating Mayor Basti Duterte and VP Sara Duterte, na kahit pa matindi yung panawagan nila na wag makigulo, hayaan na lang ang tropa ni General Torre na halugubin ng bahay. Hindi yun, beyond control nga yun. So ibig sabihin na may mga tao talaga na sobrang galit na inis sa pinagagawa nila sa mga Duterte, lalo na kay Tatay Digong. So kumbaga parang ititik nila as pinaka-opportunity, pinaka-chance na makita nila malapitan si General Torre. So makumutan gignawang ni General Torre lagi tanawa, pero dili ako makumuta ka ng basta ako ma-sense atong lalo sa first day 1, second day na agi mga kanang palungot-lungot ba nga, although ako siya lang gina-remind nga dili naman wag lang padala sa bugso ng damdamin kasi pwedeng mag-declare ng martial, di ba? I-cordon tong lugar to dito. Kawawa ng mga kapitbahay na Tatay Digong na maapektuhan yung nila yung mga normal na buhay. So nadadamay pa. Alam niyo naman ang mga Duterte ayaw na ganun yung may nadamay na iba, mga inosente. Gusto sila yung targetin. Sila yung punteriyahin. Kagaya na kay Bibi Sara, siya yung target ng mga, siya lang naman yung gusto or kukunin, no? Ibig ko sabihin siya lang naman talaga ang pinaka-subject of land demolition, no, ng Martin Romualdez and the Bongbong Marcos administration. Pero bakit dinamay pa yung mga kasamahan niya sa opisina, sa OVP, sila Zulaika, na pinagko-contempt nila dahil sa hindi masagot, no, or hindi nila iba yung sagot na narinig nila sa dapat nilang gustong marinig, kabaliktaran. So wala silang mapipiga kumbaga ba, kaya yung kinontempt. So di ba napaka-unfair. So yun lang ang update dito. Vlogger marami, mga barangay councilor, barangay captain, mga citizens, no, marami, mga taga Bunawan, Panakan, taga General Santos City, ay shit, Govjen, Governor Generoso. Yan, Governor Generoso, Davao Oriental. Kisa yung Govjen mo, no? So kinsa man ato ang to si kisa itong representative District 1 si Mario Almario Chino, kasi yung katbang Rabat unya kaysa man yung butuhan. Wala pa. Kaya ako matik ko ato ko sa Rabat, bahala dili na at makaduterte si Rabat basta kay dili siya makamarcos. Pero di punta mo kay nyohaman ang pero mao na siya ang point mo ko diri, kung love ninyo si Tatay Digong. So para asa pa nga maboto mo ka ng kuan, isa ba yan sa nagduot sa mga Duterte, si Chino Almario og yang asawa karon nga si Mix Nograles nga taga District 1. Di ba? Mga ayuda ato man ang kwarta. Ay mo ka ng kakonsensya. Kung gusto mo di mo gusto mo boto kay kay Nograles, ay may kay kay Chino. Kahit Chino, di ba? O Almario. Kung di mo maboto sa iya, kaso lang konsensya mo kay nakadot ayuda, akap, ay mo kabalaka kay kwarta man ato. People's money, di nagay ka sa lang bulsa. So kung mo ni rason nga nganong moboto na lang mo kay makonsensya mo kay nakadawat og tambal, financial aid sa kanang mga na hospital, scholarship sa inyong mga anak, pamangkin o mga parente, naka-eskwela, naka-benepisyo, ilahan ang trabaho. Bawat opisina na gina sa laykuan kanang nasa lay anang to kanay, nasa lay allotment ba para ana, may budget. Gani na pa sa kat ana. Pila yung nadawat nga ayuda akap sa sa Govjen. 5,000 gyud buo. Wala pa. Kaya na may mga hearsay lang hinuon. Nga 3,000 na nadawat, so asang 2,000 ato, di ba? Asa na paingon adto. So kung maboto mo kang kang Almario, kang Chino, tungod lang kay nakadot ayuda, una perminti nga dili na ilang kwarta ato ana. It's people's money, taxpayers money. O bisag wala mo nagabayad og tax, as long as nagakapi mo, nagakaon mo naman ni tax. Nagakaon mo sa karinderya naman ni tax. Sakay mo ka ng jeep, bus, naman ni tax ang gasolina. Yan ang taxpayer. Padawat ayuda. Okay ra pod, at least na nadawat pod sa uban. Sa mga adik. May pagpalit. Mura siya. So kung inyo iboto sa Chino tungod lang kay konsensya mo kay nakadog ayuda ato agin ang kwarta, ay mo ka konsensya. So iboto si Rabat. Iboto si Rabat. Kay si Rabat, wata kabalo kung anti-Duterte o sana siya, at least dili si Rabat kami gani kung ato ibotang nga si Tatay Digong ma-disqualified as mayor. Ako ara pod ni. So matik sure win na si Carlo Nograles. Pero para nako dili gyud bahalag mo daog siya, di ang akong boto isa ka buok, di gyud ihatag sa iya, ako na ihatag sa iyang kalabang nga isa, si Cubos, tong bishop nga anti-Duterte gihapon. At least kung para man sa lagkalag duha,
At least dili ko direct ang inihatag og ano ba support kay ano kay bot pa sa bot hit gina ko ang mga kalaban ni Duterte. Kay dila man katarungan ilang ginabuhat, di ba? Kung naay sala si Tatay Digong na may kadaghag husgado, di ba? Sa Pilipinas. Daghag husgado sa Pilipinas nganong ato sa laing nasod kay malagi ipiton lagi. Ya sunod ba kay dakpon daw matod pa si Basti. Kay kung ma-impit si Sara, na pa may Basti, mudagan 41 years old na siya by 2028. So eligible na siya magpresidente. Oh, sa Davao region pa lang, region 11 millions ta. Daha kita maboto so kaya gyud nato mag-elect og presidente. Karon kay ilahang tirahon si Mayor Basti. Ang ilang isunod na target si Pulong, kay si Pulong pwede gyapon ang mudagan pagka presidente. Oh, kaysa pa mo sunod na Duterte, kay Tito Tay bata pa, Omar bata pa, Rigo bata pa. Marka nang pa sila kanang nasa mga 20s pa yata sila Rigo Sila Omar bata pa. So napansin ninyo nganong ilag yung hotdon puuho ng mga Duterte. Kaya para si Martin Romualdez mahimong presidente. Kay mao gina nang ambisyon nga mahimong pangulo sa Pilipinas sa way agi ba. Ambisyon ra ginaya kay dahag kwarta kaso nga lang di niya makuha iyang posisyon di kay na makadaog og congressman kun kalaban. Iyang kalaban sa Tacloban iyang disqualify. Disqualify. Kay klaro kayong mapildi gid siya dito. Sumara na siya Chino Almario. Shout out sa iyo sir imong mga mga constituents sa District 1. Kanang mga project ila man na trabaho nga maghimog project. Unsa ila project mga gym nga color blue og yellow. Blue og yellow no. Mura po nagselo lagi si Nograles si Migs. Nga ang mga gym diri nakabutang Nograles. Dere sa Davao wa magkita ang mga Duterte nga tulay, Duterte nga dalan wala. Mga Nograles sa perminti mga lapida. So sa Oriental, nakalago ng Oriental, Mate, gwapo ang Mate, gwapo ang Caraga katong nasa Laibis ito Caraga ba to? Ignacio? Ignacio ba to? Oo, nya sa inyohang lugar sa Tibanban ako taman. Dili day Tiblawan, Pundagitan, basta kada mga lugar kabot ko dira. Sa Luzon, maagyan man ang Luzon. Dako na nga barangay, na high school na diya ba, di ba? Okay magyapon ang kalsada pero sa tinuod lang kanang kalsada nga to na natagamtaman karon kay digaw na nga proyekto. Oo. Kabalo mo kanang gikan sa Davao hangtod sa Lingig paingon og kanang Tagbina paingon og kanang Surigao del Sur, mga hinatuan. Amo nang gibiyahe sa una balikan ako mga 2008, 2009. Wala gini tanong dalan dra. Wala tanong nga dalan basta luoy kay mong sakyanan kay malubong kung ulan, grabe abo graft road. Kung tig-init. Karon bag-o ko nakalaagi kag Surigao nagbus ko padung og kanang agig Mate hasag bapos dalan ay correcting na gyud tungod kay Tatay Digong na siya. Kay sa panahon ni Tatay Digong sa wala nakabalo imbes nga iagi ang budget sa congressman para ang congressman magpahimog project wala nagihimo ni Digong diretso na from national to contractor. So mao na nga ang mga congressman karon bisag taga Davao ning boto sa impeachment ni Sara kay di ina sila mosugot nga naay pay another Duterte nga molingkod sa presidente kay wa sila mabulsa. Sweldo ra siya, sweldo ra taman. Siyempre kanang 200,000 plus nga sweldo sa dagko na pero sa mga congressman gamay ra kay na siya. Kay ang ilang makawat gyud milyon billion pa. So kay Digong wala man sila ka kwarta na. So ang project sa Oriental gikan sa national budget diretso na sa Oriental gyud paingon. So Chino Almario wala na. Sayaw TikTok. Okay na, congratulations. Kaya kahot sa masayaw pero timan ninyo kung maboto mo sa yaha lang karong eleksyon tungod kay na konsensya mo ug na guilty mo kay nakadawat mo akap, nakakaon mo sa kanang mga ayuda, nakadawat mo tambal financial aid o kanang assistance, naka-scholar siya kanang mga silingan ninyo mga parente, normal na siya kay kanang kwartaha allotment gina siya. Kami for example, dire sa District 1 karon si Paulo Duterte among representative, wala siya budget zero. Wala sa tagaig budget, subot pa sabot katong mga namatyan nga mo-assist og lungon, pang purinarya, pang lubong, walay mahata si Paulo, hilak. Pati si Paulo, hilak si Paulo kay maluoy sa mga taong naanad ba. Nga pag naay musa ka way daghang pangutana larga. Bisa pa di ka botante basta kay nindoon ka sa opisina, tutultulan nimo hala sige congratulations o dara. Kwarta. Kay kanang kwarta gipondo na dili na para atong tipidon. Pag naay mangayo, ato na iba igasto. Ana ba, di ba? Sa bang kay na may ID, di ba? Botante day ka, taga-asa mo ka nga distrito, asa mga nga barangay, kinsa imong mayor, kinsa yung kapitan ay taga botante ko ay pildi among mayor da, di mo matagaan kay wa mo. Di ba? Initan ta, di ba? Di mo tagaag budget, di mo tagaag proyekto kay pildi ang ang inyong
Ay ilang mayor o ilang congressman, ilang gobernador. Kaysa yung gobernador sa Oriental karon. Kay kato si Palmahelo kay ano, patay na, di ba? Huli na siya malanya. Ah, okay. Basta man siya kung naamod rin karon, bot pa sa bot, mahal niyo si Digong. Kung mahal niyo si Digong, ayaw botohi ang mga politician nga linya ni BBM. Oo. Oh, at ibutang ang inyong gobernador. Ano siya, kaalyado ni ano, alyansa ni BBM. Ayaw mo boto dito mo sa iyang kalaban. Bahala dili na maka Duterte ang kalaban basta kay dili siya maka BBM. Diha makita mo nga grabe gid mas grabe si Digong di gid basa-basa sa pagpakyon lagi. Pista pag sunugon ikrimit ang mga tao niya di gid mawala tanawa boto karo hurot og kapilde. Ana ba? Ang ubang karong congressman nga nang tira kay Sara ipa-impeach wala man ning daga na ang ilang asawa ko gipadagan ana ilang mga anak pag umangkon so sila gyapon ang ano gahom. Oh, kay di man sa kadaog ko sila mudagan sa asawa na lang kunyari. Sumala siya mga taga Sigaboy Oriental. Kana ako siya sugyot siya nasa niya gyapon ang ano desisyon. Kitagaan na mo kanang kuan kanang idea kung anong dapat iboto or nganong dili. Di ba? Dili ko sure ha, pero di ba na siya giningon si BP Sara nga naa daw congressman nga nag-text sa iya ha. I mean, tatay, papa sa congressman nga nag-text sa iya ha. Nga pasensya na sa akong anak. Ana ba? Sorry kayo ako na mga pasensya sa gibuhat sa akong anak sa imo ha. So duda ko si Almario. Kay alam naman si Nograles, sa patay naman si Nograles. Ya papa. Oh, kay di ba si Mayo Armalio, karaan na siya nga kuan? Oh, yang Oh. Ipad nga cellphone. Insay nakakunik. So moro to ha, wala ko ng kumpanya. Oh, niingon ako sa ano sa possibility nga pag muboto mo, kamo magbuot kay siyempre. 'Di ba atong ano, wata ka malupas basta mag-abot ta sa tumo sa bulpin. Oh, panahon na pero wala tong ingon sa kung muboto man mo kay Chino Almario, tungod sa konsensya guilty kay nakadawat mo ay mo kabalaka kay dili mo tong ana, wala itong konsensya tanglag ha, tanglag. Ha? Tanlad. Oh. Walay tanlad sa konsensya kay kanang kwartang ilang gipanggasto ato agi na siya. In fact, nakakwarta pa gid sila anang kuana, anang budgeta. Ila pa nang gikatingan. Oh. Diba sir, asawa ni Megs Nograles nga traidor nga taga ano, District 1. Oo. Traidor na silang ano. Gibiling na silang amahan gud. Ang ilang amahan ako kay nagsala sa mga Duterte. Pero bago katong time nga 2017 di ko sure kung sa nga year basta ni ingon na si ko nagsorry. Si ano ba si Nograles sila Papa Boy, si Boy Nograles nga pasensya na. So okay na sila, reconcile na sila Tata Digong, okay na sa duha niya. Gawas pa ana ang iyang mga anak iyang gibili sa ano kay Tata sugod karon murag sayahan mo ana ba. So nanumpa pa lag PDP laban ana gud niya. Karon asa na? Iminay pa gyud trabaho sa kay Kibuloy pa gyud si ano si Mix Nograles sa TV pero di ba? Nang traidor no. Actually daghang nang traidor kay ano sa mga Duterte karon. Kay tungod lagi sa rason nga di sila makurakot sa tinuod lagi o sa ato madaw-daw sa mga Duterte. Nakakwarta na may kwarta gitagaan mo wala no wala gitay kwarta wala pro bono wala gyud volunteer lang kita diri willing ta magpulaw-pulaw mo biyahig layo kay wala mo kada ka bitaw nang hawa sa katutoy kay way kwarta lagi ana ba pangalan mo sikat jud ka kung imo sila sakyan pero pag sa kwarta financial wala say mahatag sa inyo ako isay kwarta gyud dili sa na bilyonaryo bangab di pa sa kawatan wa pud sila kawat nga kaya pud ay gamiton karon nga ano tinggipit nila. Kasi kusog survey nila diba sir? Survey ni. Wala ko kabalo kay di ko taga dito. Wala ko kabalo. Pero kabalo ko nga mo magpare-elect siya wala sa tinuod lang wala man siya ni pirma mag-impeachment ni si Sara, si Maria Amalio. Siyempre, ang kailangan magud sa ano, ang kailangan magud nga kanang target manggod para ma-impeach ang Vice President sa Kongreso murag 103 or 105. Nya karon kay lagpas naman abot tag 150. So di na kailangan ilang pirma. Mo pirma sila o dili, impeach sa si Sara. Mao pa si Mix Nograles kunyari wa siya ni pirma. Oo, wa siya ni pirma kay congressman si Mix Nograles sa ano sa ilahang PBA party list. So wa siya ni pirma. Kay kunyari lang. Oo. Pati ang Kangbong Rebellia, iyang asawa nga anak, wa ni perma, pero Antay na sila. Kay di naman kailangan. BBM gisi. Di na sila kailangan mo pirma kay wala impact ba. Mura kung sa tuwa drugid kanang basa na lang. Karon kay to siya di na kailangan ang pirma ni Mario og ni Kuan Mix Nograles para ma-impis sa kay impis agad siya. Lagpasan 200 na kay campaign. Ang bagay ni habol katong mga play safe wala pirma. Pagkabalo lang nga lagpas sa 150, pirma lang pud sila kay sayang ang 150 nga budget. Oh, 150 million ba na budget ba? Para sa ilahang mga distrito. Syempre, sa panahon ba kayo di ba usong audit karon? Basta kay kalyado ka, bahalag asan mo gastuhon imo 150 nga budget, 150 million. Oh.
Sa mo to nga kung muboto mo, boto lang mo, pero kung muboto man lang mo tong sa konsensya kay nakadawat og akap, ayuda AX tupad, nakatilaw mong tambal, nagikan sa opisina. Pabansan loyal. Hi po, ayun o. Oy, Badoy. Loklorin. Ayun o, tumawag. Doklorin. Hi, Doc. Solid. O, kuha na daw ng picture. Ayan, sige. From Gobjen, Doc. From Gobjen. Kuha daw ng picture. Nominee, si Doc Lorraine. Ang first nominee, si Attorney Busantog, third nominee, kay Eric Celis. Ipanaw Sambayan at Party List number 18 sa Balota. Ipanalo natin yan. Makakatulong sa atin yan, mga kababayan. Oy, maminaw tanin nyo ha. Ang duha ka party list nga gidala ni Duterte, PPP. Kanang PPP, triple P, mao gid ang party list nga gidala ni Tatay Digong. Og naay isa ka party list nga wala gidala pero Duterte gidala siya, Duterte Youth. Yeah, Duterte. Asa na siya? Duterte Youth. Duterte yun. Oh, Duterte Youth party list. Oo. So kadalan duha. So Kani sila si Doc Lorraine. Hmm. 30 gida. kana sila ipanaw. Oo. Ipana. So atong timan-an kung dili mo botog ka ng PPP ni Tatay Digong, dili mo botog ka ng Duterte Youth Party List, ipanaw ang iyong iboto. Oo. Ayaw na mo ang tingog. Wala. Ayaw naman ang tingog. Oo. Ayaw na, oo. Kaysa tinuod lang. Sa tinuod lang, ang budget sa tanang mga congressman, nasa sila tanan. Ilay pang murakot. Tingog, pinangayabag. So muna siya, ang atong iboto ha, timan nato ha, PPP Party List, Duterte Youth Party List, o Ipanaw Party List. Ano na lang, pwede na mo dili mo boto nga mga taga Davao Oriental, pwede na mo dili mo boto ka ng Duterte Youth Party List kay sa Davao Palandaan, number 1 na sila. Ang botante sa Davao City is 1 million kapin ha. Sabot pasabot, ang 1 million ka botante sa Davao City, tulo ang kayang padug-on nga party list. Nya grabe ka solid sila sa sa PPP o kaning Duterte Youth. Sabot pasabot ipanaw, pwede mo ipanaw. Basta ayaw lang gyud mo ayaw mo magadto sa tingog. Dili pareha gid down. Aksi ay active church. Usa nang party list ni Tulfo. Ha? Aksi IS o ay mo ang nagboto ha kay sa una okay si Rapi Tulfo sa una atong balikan to mga 2007, 2008, 2009, 2010 kayang makalaban mga pulis, mga barumbado, mga amo nga dili nagapasweldo, mga katabang, mga empleyado ana ba? Mga untouchable na mga congressman, mga gobernador, mo niyang kalaban sa una. Karon ka natrapo naman ang buang. Puro naman kabit-kabit ana ba? Isyong mga tinambay kanang mga pang squatter nga issue nya karon nahimong senador abusado man. Ang iyang anak represented sa party list siya asawa pod no. Ni Rapi Tulfo. Unya ning agi sa Baslin basta mga abusado sila mga dili pwede sila makadaog usab. So tanggalo na mga di mo boto mo Tulfo. Ayaw na ha. Walay bin Tulfo, walay Erwin Tulfo. O, di ba? Pila mo kabuk diri karon mga taga-Gobjen ato bata mga 20. 30. Mga 30. Kamang mga 30 mo diri karon ko inyuhan ang ipakatag nga balita sa inyong sa inyong pulo ka members sa pamilya pila na mo kabuok. Di ba? Oh, at least kaysa tudlo trapo ang mga Tulfo. Trapo sila. Disappointed si Bong Revilla kay kung dili tungod di Sara Duterte di man nakadaog kay ex-convict man na. Pero asa sila karon, di ba kay Alyansa. So ayun niya iboto ang si Bong. Pasok ba ya sa Singapore, di ba niya ito man siya dito. Pagkakita nila sa video dito sa Tacloban ba Alyansa. Kinuana kita pa kanila kung nagdala dito po bibili. Pasok sa top 12 survey sa senatorial ang si Bong Revilla, si Lito Lapid. Pasok ang duha. So tama na ta sa artista. Naman tay artista si Jimmy Bundok. At least abogado, legit. O Philip Salvador, at least solid. Oh. So tama na ta sa kay Lito Lapid kay dugi naman sigit lingkod wa man na buhat na. Wa di na buhat. Oo. Kisa pa gyud. Ilang ay magkagol. Bong Revilla. Kung senador sunod. Si Bong Revilla wala. Ilaharan ng Uy, nahimok na oy. Kana ilang pagdagandagan, charcharan nila kay kanang manag artista, palaos na ba na ba? Murag inana pa ng dungog nga akong papa senador, kailangan senador pugo ana ba? Iya pa mga anak sila Jolo mag senador pod puhon. Oh, di na ta padala ana. Ato iboto ang mga abogado bahalag first timer. Oh, Lambino. Basta bot street lang yun niya. Kamo na bahala sa ikatulo kay siya man nakabuok. So ako iboto, bisag wa mo nang utana ang akong ikasiyam o ikanapulo kay si ikanapulo ika-11 kay si kuan si Marcolita o si Vic Rodriguez.
Ay ika-12 murag maglibog pa ko kay Busita daw, pwede po si Mata. Depende po. Basta kinsa na lang, basta na isa. Nakoy bakante nga isa ika-12 kung kinsa na siya, bahala na siya. Basta kay Broad Street, sarugado ang ano, Isyam. Dili ibotos Chino Almario. Kung ang inyong sumbanan ang kuan lang, ang inyong konsensya. So wala mo dapat konsensya nga ano, hunahon-naon. Kita sa iya. O doon sa luwag. Nya isa pa, di ba na sa kabalo kasi yung boto? Oo. May Di sa kabalo. Oo. Siyempre, na-watcher tayo yung taga barangay. Sana, di ba, mga leader, oh, di ba? Dili man na, kuan, dili man na. Gawas tayo yung pagkuan kay Tamla. Nay Tamla sa inyo, Dria, mo boto? Nay mo boto rin ka Tamla lang sa inyo haron? Wala? Naa ba? Oo, karon o. Kung nay Tamla sa inyo, haka na, masakpan, giboto anak niya kay kuan. Si Rabat, o, di ba? At least Cover na karoon nga ni Dagan. So yun lang no, bali ano tayo dito nakapag kwentuhan sa mga taga Gubjin, Davao Oriental. So wala tayong access sa Davao Oriental kasi medyo may kalayuan ho yun sa Davao City. At yun na nga no, bali nakatakot na manalo si ano si Chino Almario. So sana nga I do hope na hindi siya manalo as a representative kasi wala hindi pwede. Wala yung mga anak si Rabat na ni Dagan.